At magiging title po ng ating short message tonight is Everyday Experience of God's Grace. O yung pang-araw-araw na eksperyensya natin ng biyaya ng ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 12 verses 9 and 10. Yan. Okay, so yung host natin na magbabasa niyan, ha? Pakibasa yan sa wikang Tagalog. Ako naman English, ha? Sabi dito sa English, but 2 Corinthians chapter 12 verses 9 and 10 sa Tagalog babasahin ni Mr. Host natin. Sabi dito, and he said unto me, my grace, kanyo yung salitang grace, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Yan po sa wikang English yan. Minagaling ko lang na basahin yan sa English kasi nga yung grace, ano? Sa Tagalog kasi wala eh. I just want to see you. I just want you to see the word grace there. But the rest will be read in Tagalog na po, ha? Okay, pakibasa. Alright, ito po ang sabi, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, sa pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Ayan. Dito po sa verse 9, ang salin na ginamit sa Tagalog ng word na grace is kagandahang loob. At alam natin na ang kaligtasan ay kagandahan ng loob ng Diyos, ano? At ito po ay hindi tayo karapat-dapat sa anumang kagandahang loob ng ating Panginoon. Kaya tayo ligtas ngayon dahil ang kagandahang loob ng Diyos na in the first place wala naman tayong karapatang tumanggap, ay tumanggap po tayo. Kasi ang kagandahang loob na yan ay hindi lamang kagandahang loob, kundi ito ay binibigay ng Diyos ng libre, mga kapatid. Okay? Now, tonight, we will define grace with a hope. No, i-define natin. I-define na naman, yes, mas magandang inuulit-ulit natin para huwag nating malimutan. So, i-define po natin yung word na grace o kagandahang loob ng Diyos with the hope that our respective o perspective, no, yung ating perspective may be better and clearer because if we do, it will change our life. Sa paniwala ko po, kapag naging maliwanag sa atin ang pagkaunawa natin sa kagandahang loob ng Diyos na yan o grace sa wikang Ingles, ay magiging better at magiging clearer ang pag-aunawa natin at ito po ay magpapabago ng buhay natin. Kaya ang mensaheng ito sa paniwala ko ay pwedeng magpabago ng buhay ng ilan sa atin dito kung hindi man lahat. Now, I want to challenge your understanding of grace. Gusto kong hamunin ang inyong pag-aunawa sa salitang grace o kabutihang loob ng Diyos and slowly help you see a new breath, no? A new breath and depth of what grace really means. Now, without grace, no? Iniisip natin na ang grace just change our eternal circumstances. Totoo naman po na nagbago ito ng eternal na kalagayan natin. Pero hindi lang po eternal na kalagayan natin ang binago ng biyaya ng Diyos. Hindi lang po. We never knew grace. No, hindi natin
maaaring hindi natin naarok, hindi natin naunawa, hindi kagad natin nakita na ang biyaya ng Diyos ay nagpabago ng ating mga buhay. And one of the most important graces that we experience after we have been or we have received saving grace is the presence of the Holy Spirit. Yan po ang pinaka-importanteng biyaya mula sa kagandahan ng loob ng Diyos na naranasan ng bawat isa sa ating mga naligtas. Pagkatapos na tanggapin natin ang biyaya ng Diyos, no? Ano 'yon? Yung presensya ng banal na espiritu sa ating individual na mga buhay. Grace is not a thing, Ang alam nyo, ang biyaya o ang kagandahang loob ng Diyos, hindi po ito bagay. No. Actually, the grace of God is a person. And He is the Holy Spirit. No? Siya po ang banal na espiritu. So, tandaan po natin, ang biyaya po ng Diyos ay hindi po ito bagay. It is a person. And this is the Holy Spirit. Now, grace is not a theoretical concept. No, hindi po 'to concept sa ating kaisipan lang. Hindi po ganoon. Or a one-time transaction. Alam niyo po yung one-time transaction, ito po. Umiinom ako ng kape ngayon, no, kanina puno ito. Ngayon, kulang na sa kalahati. Pagka naubos ko 'yan, ubos na. Kinakailangan ko na naman magtimpla ng panibago. Pero this is a one-time transaction. Ito, yung kape na to, pagka naubos ko to, that's it. No? Pero, alam niyo po, ang biyaya ng Diyos is not a one-time transaction. Pagka nanonood tayo ng isang palabas, 1 hour man yan o 1.5 hours, pagkatapos yan, tapos na. Gusto mo, ulitin mo na lang, pero tapos na yun. Wala nang kasunod. Kasi one-time transaction lang yun. Pero ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid, is not a one-time transaction. But a living, no, ito'y buhay, and active, and constant presence. Because, like I said, it is a person, and He is the Holy Spirit. Now we experience grace through sanctification by this Spirit and belief in the truth. Kita po natin yan sa 2 Corinthians chapter 2 verses 3 and 13 and 14. No? 2 Thessalonians chapter 2 verses 13 and 14. Na ang karanasan po o ang maranasan ang biyaya ng Diyos ay sa pamamagitan ng sanctification. Ang sanctification po ay pagbabadal ng Diyos sa atin. No? Binabanal tayo ng Espiritu ng Diyos at ang ating pananampalataya sa katotohanan. Kaya po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, babasahin po natin ito sa wikang Tagalog. Yan. Okay? 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Sabi dito, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang tayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Yan, kaya sabi ni Pablo sa mga kapatid, mga Kristiyanong kasama niya, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan. Yun, ang pagkakaloob po ng kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Yan, no? At ang biyaya na pagkakaloob ng kaligtasan is a one-time transaction. Remember that. Pagka nabigyan ka na ng kaligtasan, ligtas ka na. That is a one-time transaction. But experiencing grace is not a one-time transaction. Ito po ay buhay, aktibo po ito, at
constant na presensya ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Now, grace is the helper. No, ang biyaya po ay katulong. No, ito'y katulong na katulong natin, ano? Ito'y tumutulong sa atin, katulong natin. Kasi ito ang banal na Espiritu, siya ang tumutulong sa atin na nagga-guide sa atin at tumutulak sa atin at nagbabanal sa atin o naglilinis sa atin. And it sounds like that still a small voice reminding us of the truth when we forget. Yan po yan. At hindi po yan one-time transaction. Ano mang pagkakataon, pagka may nalimutan tayo, alam niyo mga kapatid, yan ang bumubulong sa atin. Biyaya po yan. Ang banal na Espiritu yan. At binubulungan tayo na may nalimutan tayo. Kung nalilimutan nating mag-pray, yan ang magpapaalala sa atin na dapat tayo nagpe-pray. Kahit na sa pagkakataong nalilimutan nating magsimba, yan po ang nagpapaalala sa atin na tayo ay dapat nagsisimba. Kasi ang biyaya po o ang kagandahang loob ng Diyos o grace sa wikang Ingles ay katulong natin, no? Tumutulong sa atin para i-guide tayo at magtulak sa atin para gawin at gampanan ang mga dapat nating gagampanan. At ganoon din naman, isinulat ni Pablo kung paano ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa, no? Gumagawa or the way the Spirit works out grace in us, kung paano ina-apply o ginagawa ng Espiritu ng Diyos ang biyaya sa buhay natin. At ito po ay sa Romans 15, pakibasa to, Brother TJ, Romans chapter 15, verses 15 and 16. Okay, stay po kayo dyan. Pakinggan po ninyo ng sabihin natin talagang attentively ang Romans chapter 15, verses 15 and 16 as Brother TJ read it. Gayunman sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayong tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Yeah. Upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga hintil. Ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil sa ay ginawang banal ng Espiritu. Napakagandang mga talata nga kapatid, napakaganda. No? Dahil sa kagandahang loob sa akin upang maging lingkod ni Kristo, sabi ito, isipin niyo yan, no? At sabi pa niya, ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Napakaganda. Now, by the Spirit, ang kagandahang loob ng Diyos ay tumawag sa atin. O tinawag tayo ng kagandahan ng loob ng Diyos. Yan po ang biyaya. No? Tinawag niya tayo. At tinawag niya tayo para maging ilaw sa sanglibutan ito na i-proclaim ang pangalan ng Panginoon. Sabi sa verse 16, ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila ay maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Yun po ang ginawa ng banal na Espiritu sa atin. Tayo po'y naabot na ipangaral sa atin ang Ebanghelyo, na ipangaral sa atin ang magandang balita. Narinig natin ang magandang balita. At dahil doon, ngayon, tayo ay kalugod-lugod na sa ating Panginoon. Napakaganda. Grace means that beautiful things are being done for you and happening within you. Yan po ang kagandahang loob ng Diyos, no? Ang ibig sabihin niyan is ang magandang bagay na ito
ay nangyari sa inyo, nangyari para sa inyo, at nangyayari sa loob ng inyong mga buhay. Ganda, di ba? Na ganyan po ang biyaya ng Panginoon. Na ito ay nangyari sa atin at nangyayari sa atin at nangyayari sa loob ng buhay natin. Kasi grace is transformative. Ang kagandahang loob ng Panginoon, mga kapatid, ay transformative yan. Nagbabago ng buhay yan. Yan ang grace. Ganyan ang kalooban ng Panginoon. Ganyan ang kagandahan loob ng Panginoon. No, ito ay nagpapabago ng buhay natin. At ito ay tuloy-tuloy. This is not just a one-time transaction, kundi ito ay constant. At isa pa, ito ay maganda. No, ito po ay napakaganda. No, grace rescues us from eternal death. Yan ang kagandahan ng loob ng Panginoon. Na tayo ay niligtas sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. At niligtas tayo mula sa ating mga sarili. Kasi dahil nga makasalanan tayo, sinisira natin ang ating mga buhay. Sinisira natin ang ating mga sarili. No? At sabi ko nga sa inyo, ito ay transformative, di ba? Kaya nagliligtas ito ng ating sarili araw-araw, no? By making us a new creations. O kaya nga, dahil sa kalooban ng Panginoon, hindi lang tayo iniligtas sa tiyak na kapahamakan, mga kapatid, kundi tayo'y binago niya. No? Binorn again tayo para tiyak na maging ligtas tayo sa ating mga sarili. Tamo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Maganda to, basahin natin sa wikang Tagalog. Okay, Brother TJ, pakibasa mo yan. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ayan. 2 Corinthians 5:17. Yan. Ito po ang sabi, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Yan mga kapatid, ano? That when the old has passed away, yung luma sabi tumingin ka, yung luma, yung dakiting ikaw, yung nabubuhay sa kasalanan na ikaw, yung ikaw na gustong-gusto ng kasalanan, yan ang past no? No, ikaw, yung old mo, has passed away. No, lumampas na. And behold, tumingin ka, the new has come. Nagbago. Kaya nga, ang kagandahang loob ng Panginoon ay transformative, nagbabago ng buhay ng tao. Kaya lahat ng mga nakakilala sa Panginoon na nandito at nakikinig, naiintindihan niyo ang sinasabi ko, how transformative the grace of God is. At hindi man tayo perpekto, pero nakita niyo po kung paano binabago, at patuloy na babaguhin ng Diyos ang buhay natin. Bakit? Kasi ang kagandahan ng loob ng Diyos is not a one-time transaction. Yung kaligtasan, one-time transaction yan. Okay? Pero pagkatapos ng kaligtasan, may grace pa rin Yun ang never-ending transaction. At ang biyaya, pagkatapos nating maligtas, kasi naligtas din tayo sa pamamagitan ng biyaya, no? Pagkatapos ng kaligtasan natin sa pamamagitan ng biyaya, nandun pa rin ang biyaya at tuloy-tuloy po yun. Hindi para maligtas, kundi para alalayan tayo, tulungan tayo na mabuhay sa napakasamang mundo na ito. No? While being graciously transformed into a new creation. No, tayo po ay graciously transformed into a new creation. Sounds gracious. We must remember that sanctification can be a messy process.
yung pagpapabanal sa atin. Alam niyo po, marumi yan. Messy yan. No? Messy yan. Bakit ko po nasabing messy? Kasi ang biyaya po o ang kagandahang loob ng Diyos ay nag-aanyo o nakikita natin bilang conviction. Ano ibig sabihin ng conviction? Yun po, pananampalataya. No? Marami yan. Growth. Lahat ng klase ng proseso, no? All the process of or all growth process is messy. And obedience, messy yan. No? Repentance, messy yan. By grace, we are daily transformed to look more like Jesus. Kagandahan na loob ng Diyos yan. Yan po ay biyaya. At ang biyaya ng Panginoon ay binabago tayo araw-araw para tayo maging kamukha ng ating Panginoon Jesus. No? To be a people who love better. Naalala ko nung hindi pa ako mananampalataya eh. Hindi ako marunong magmahal ng ibang tao. Lalo na kapag kaaway ko rin eh. Pero ngayon, marunong na ako magmahal. This is messy kasi isipin mo, ang mga tao na hindi dapat mahalin ay mamahalin mo. At kaya mo mahalin yan kasi kasama po yan sa transformation na inihahatid o binibigay sa atin ng sabihin nating kagandahang loob ng Panginoon o ng biyaya ng Panginoon. No? Yan eh, no? To be a people who love better at saka sinless. O nga, nagkakasala nga tayo pero less. Ang totoong Kristiyano, bagamat nagkakasala pero less na compared in the past. Dati in the past, talagang gustong-gusto ko eh, nang mabuhay sa kasalanan eh. Pero ngayon, pagka nagkakasala ako, nalulungkot ako. No, nalulungkot ako, nagtitika ang puso ko, biyak ang puso ko. Lumalapit ako sa Panginoon at humihingi ako ng tawad. At buti na lang ang ating Panginoon ay mapagpatawad na Diyos. No? At kasama po yan sa growth process ng isang Kristiyano. Araw-araw, lumalago tayo. Araw-araw, binabago tayo. And this can be a painful process. You see? Yun po yan. Nung tanyo ho yung mga nagbibinata at mga nagdadalaga ninyong mga anak. O, di ba nagbabago ang kanilang pangangatawan sa process ng kanilang paglaki? O, di ba? Yung iba ay natatanggal ang ngipin tapos papapalitan din, di ba? O kasi sa pagkaalam ko, lahat tayo ay merong temporary teeth, di ba? Tapos sa ating pag-edad ay natatanggal yun at napapalitan ng permanente. Hindi lang yan. Ang mga babae ay nagme-mens sila at masakit yan, di ba? Pero kasama yan sa growth process, no? At yung paglaki ng kanilang mga boobs, masakit po yan. O sa mga lalaki naman ay yung pagtubo ng balahibo, mga ganon, ay it creates different feeling. So, nangyari sa akin yan, kaya lang dahil ang tagal-tagal na, nalimutan ko na. Pero naalala ko na any process when it comes to growing is painful. At alam nyo, grace works on the front end. No? Ito ay tumutulong sa atin at gumagawa sa atin mula sa umpisa, no? Sa unahan hanggang sa dulo. Hindi lang sa back end, kundi ang kagandahan loob ng Panginoon ay nag-uumpisa lagi nasa una natin 'yan. Okay? Oh, it works on the front end, not just on the back end of our daily fears and failures. Lahat po tayo, meron tayong mga pang-araw-araw na takot. Lalo na ngayon. Naririnig ko sa marami. Lalo na kapag namimili ako. Ang mahal-mahal na ng bilihin.
magkakasya pa kaya talaga yung kinikita nila. That is daily fears, no? At ang biyaya ng Panginoon ay nag-uumpisang gumalaw at gumawa sa buhay natin doon sa front end, not at the back. Yan. Not just on the back end ng ating mga pang-araw-araw na takot at pang-araw-araw na mga kabiguan. When we find grace in the presence, no? When we find grace in the presence and the transformative power of the Holy Spirit and in undeserved, tangible help, no? We find grace. Where we find grace in the presence and the transformative power of the Holy Spirit and in undeserved, tangible help. Kita natin yan, no? Mga talagang ang daming tumutulong sa atin dito sa daigdig para makapagpatuloy tayo mabuhay na hindi natin alam kung paano to nag-uumpisa at paano to napapanatili. No? We are sustained. Ibig sabihin ng sustained ay napapanatili. No? We are sustained by grace in every moment of our lives. As Paul tells us in Philippians chapter 4, verse 19, at sa Tagalog babasahin ko, buhat sa hindi mauubos, no? Buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan po, mga kapatid, ay kagandahang loob ng Diyos. Yan ay biyaya mula sa Diyos na hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya sa lahat, no, ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. That's why when God meets our needs, often we use people around us. No? When God meets our needs, often by using people around us, that is grace. Namimit yung mga kailangan natin at ginagamit ng Panginoon yung mga tao na nasa paligid natin. Biyaya yun. Katulad yan, hindi ako kumain dito noong Sabado kasi alam ko may pagkain sa kublihan. At tama ako. Hindi ako masyadong kumain sa kublihan, sa Banlik, kasi alam ko may pagkain sa Makiling. Tama na naman ako. At alam ko, marami sa atin na nasa pagtitipo na yan noong Sabado na marahil hindi ka masyadong busog, kailangan mong kumain, at yung pagtitipo na yun ay ginamit hindi lang para makapakinig ka ng salita ng Panginoon, kundi ma-meet, no, ang pangangailangan ng tiyan mo. Kasi ginagamit ng Panginoon ang mga tao. Ginagamit ng Panginoon ang mga pagtitipo na katulad ng ganyan. Sa tingin natin, imbitasyon lang, pero ang purpose pala ay para patikimin tayo ng mga pagkain na hindi natin natitikman. No? Grace looks like receiving forgiveness from a sister or a brother when I've said something I shouldn't have. Yan po ang mukha ng kagandahan loob ng Panginoon. At mapapatawad tayo ng sister natin o ng brother natin dahil nakapagsalita tayo o nakapagsabi tayo ng mga bagay na in the first place hindi naman natin dapat nasasabi. Grace looks like the kindness and compassion. Compassion is pakikiramay, no? Ng isang magulang. Iba po ang pakikiramay ng kaibigan, iba ang pakikiramay na nanggagaling sa ibang tao. Ibang-iba talaga pagka ang pakikiramay ay nanggagaling sa ating magulang. At yan po ang mukha ng kagandahan loob ng Panginoon. Grace looks like a friend. No, para itong kaibigan na papasok sa eksena para tulungan tayo kapag kailangan natin ng tulong. Yeah? All around us, there is evidence of God's grace. No, we just have to remind ourselves what to look for. Kailangan lang paalala natin sa sarili natin na ang lahat ng nangyayari sa atin, sa likod, sa harap, sa kanan,
sa kaliwa, kahit sa taas. Lahat po yan ay pinagsama-samang biyaya ng Panginoon. Now, one time, no, isang araw, matagal na to mga nasa 3 taon na yata ito. Ako ay nagmamaneho sa highway. Papunta ako ng Broken Hill, kasi doon kami nanirahan ni Sister Ellen, sa Broken Hill, nung kami nasa Australia. Galing ako ng Sydney. Dahil nga, 13 oras ang biyahe, kaya sa Sydney ay nagpagas na ako. O nagpalagay na ako ng gas hanggang ito'y mapuno. Yan. Siyempre, pagka naglagay ka ng gas, ay magagas ka, pupunta ka sa gas station at ipaparada mo ron, bubuksan mo yung gas tank mo. So binuksan ko yung gas tank ko, tapos yung takip ay inilagay ko sa yung sa taas ng kotse ko. Tapos nag-fill na ako ng gasolina. Tapos lumapuno, no, isinara ko pero hindi ko na ilagay yung takip. Isinara kong ganon, kasi di ba may takip yun. Punta ako dun sa counter at nagbayad ako. Tapos, minaneho ko. At ako'y tumatakbo na ng mga siguro mga nasa 90 kilometers per hour at naka 500 meters na ako sa highway na kung saan ay ang takbuhan ng mga 110 kilometers an hour. At habang ako'y nagmamaneho, nakita ko ang takip ng aking gas tank, no, na bumagsak. Nakita ko sa likod. At ito ay nag-roll or gumulong sa kalsada. Doon ko na-realize na nalimutan kong ibalik yung takip ng aking tangke. So, dali-dali ay itinabi ko, puminto ako, at kinuha ko yung takip. At nag-iingat ako kasi ang bibilis ng takbuhan. At hindi ko alam ang nangyari, no? Basta alam ko lang, kukunin ko yung takip, pero hindi ako nasagasaan, hindi ako nagkaroon ng aberya, gano'n. Talagang kahit na bilis ng takbuhan ng mga sasakyan doon sa lugar na yon. Anong tawag natin doon? Di ba yun ay biyaya ng Panginoon? Di ba yun ay mukha ng kagandahan loob ng Panginoon? I did not deserve that outcome. Hindi ako dapat maka-experience ng gano'n na nakita ko pa. No, pwede bumagsak yun anytime kasi mabilis ng takbuhan, pero nakita ko pa rin, no? Kaya nung araw na 'yan, ang biyaya ng Panginoon ay nagpakita sa akin in a form of parang TV sa harap ng kotse ko, no? Parang TV screen sa harap ng kotse ko, no? Para makita ko na bumagsak yung takip ng gas tank ko. Alam niyo mga kapatid, grace is not only evident in the help God gives us. O hindi lang po ito ebidensya sa lahat ng mga tulong na ibinigay o binibigay ng Diyos sa atin. Na kahit na sa presyo, ay ipinakikita sa atin. Kaya sa Acts chapter 14, verse 17, ito po'y nag-affirm, sabi, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya. O sabi Acts 14:17, upang makilala niyo siya sa pamamagitan ng mabubuti sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuno ng kagalakan ang inyong mga puso. Grace looks like a beautiful sunset. Grace sounds like a little kids laughing. Kaya gusto ko yung Sunday school natin kapag umaga sa church kasi dahil mga bata nagsisigawan sila at naghahalakhakan sila. No? Grace tastes like a good cup of coffee. Katulad dito. Biyaya ng Panginoon. It tastes like a good cup of coffee. Grace feels like a joy.
and excitement of people in love. Nakita na kayo ng Panginoong in love na mga in love, di ba? Kita mo yun sa ngiti nila. Makita nyo sa excitement nila. Grace is in all these things, big and small. Kita po natin. It is real and practical, not abstract or theoretical, and utterly undeserved. The radical beauty of grace is that it is totally unmerited and unconditional. No? Yan po ang radical beauty ng biyaya. Ito po ay totally unmerited and unconditional. We don't deserve a free gift of salvation. Hindi po tayo karapat-dapat na tumanggap ng regalo ng kaligtasan. We don't deserve the constant help of the Holy Spirit. No, hindi po tayo talaga deserve na tumanggap ng patuloy na pagtulong ng Banal na Espiritu sa buhay natin. And we don't deserve all the joys and pleasures of this life. Hindi po. And yet, because of God's unthinkable love for us, we get to experience all of these forms of grace and more. Let's take time to notice and appreciate all these different graces. Tingin po tayo sa paligid natin, kaibigan, kapitbahay. Yung ulam na ibinibigay sa atin mula sa kapitbahay, kasama yan sa kabutihan ng Diyos, mga kaibigan, na kung minsan ay na-overlook natin. Be deeply thankful for the saving grace of Jesus. No? Pasalamat tayo sa mga ngaral nung ikaw ay nakarinig. Magpasalamat tayo sa Espiritu ng Diyos na kumilos upang tayo ay bagbagin sa ating puso upang maintindihan at mag-respond tayo na kailangan nating tanggapin ang Panginoon. Pasalamat tayo doon. Magpasalamat tayo sa mga nanalangin para makakilala tayo. Magpasalamat tayo sa mga nag-imbita. Magpasalamat tayo sa jeep na nanunundo, di ba? Sa driver na nagbamaneho ng siyasakyan natin papunta sa church. At the same time, notice all the ways the people around you and the Holy Spirit help you every day. Look for ways grace works in you through conviction. Conviction is matibay na paniniwala. At sanctification, pagpapabanal. Take in the beauty of nature. Dito sa taas ng bahay ko, I still can see the beauty of nature and the joy of friendship. Mga kaibigan natin sa church, ang kaibigan natin sa ating community. Yeah. Take the beauty and of the nature and the joy of friendship. Ask the Holy Spirit to help you look at the world around you and with new eyes, recognizing all we have that we don't deserve. You know, all these things point you to Jesus and remind you of grace and how amazing it is. And then together we can sing with new meaning. And we can sing, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.